Nasa linya na natin si Commodore J. Tariela na Philippine Coast Guard. Ito yung submarino na bigla na lang lumutang dyan sa WPS. Napapanahon na siguro talaga para i-activate ng yung Russia. ating Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Nako. Kaugnay po yan sa nangyaring iligal na pagpasok sa ating bansa ng Russian submarine at 3 Chinese research vessel. Talagang nilalapastangan na itong ating teritoryo. Anyway, magandang umaga po, Commodore J. Tariela, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindio. Live po Morning tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Commodore, sir. Good morning po, Sir Erwin and Sir Aljo. Morning At po. sa mga taga-subaybay niyo po, magandang umaga rin po, sir. Aba, sir, nakakabahala po itong balita na yung submarino ng Russia ay nakapasok na sa ating teritoryo at saka itong mga 3 Chinese research vessel. Saan po itong impormasyon? Coast Guard po ba ang nakakita nito, nakamonitor, or AFP po ba, Navy? Paano? Pakipaliwanag, sir. At saan po sila nakita, Commodore J? Yes, sir. On the part of the Philippine Coast Guard, we have our own way of monitoring, no? Ang ating pong maritime domain awareness, no? Sa amin po, the same information that the Armed Forces of the Philippines gathered, no, pagdating sa presence po nitong Russian submarines. However, Sir Erwin, we have certain delineation of job. Pagdating sa detalye po ng Russian submarines, or Erwin, it is only the Armed Forces of the Philippines that can detail and explain to the government pagdating po dito sa insidente na to. Regarding naman po, Sir Erwin, doon sa question, yung 3 scientific research vessel na namataan po natin sa Eastern Seaboard. Ang 3 vessels po na ito, Sir Erwin, ay patuloy po nating minomonitor. Opo. However, there are only 2 instances na dumikit ito sa 200 nautical mile boundary ng ating exclusive economic zone. At agarin naman pong lumabas din ulit. Siguro na realize nila na nakapasok sila sa ating exclusive economic zone. Kaya lumabas agad. Tama po ba, Commodore Tariela? Well, we can fairly say na ganun po yung nangyari, Sir Erwin. No? When they realize that it's within the exclusive economic zone, lumabas din naman po sila. Sir, itong balita na yung mga mangingisdang Pinoy hinaras daw ng Chinese helicopter sa Rosul Reef sa WPS. Is this true? Yes, Sir Erwin. Totoo po yan. No? Meron po mga isang Pilipino noong November 28 na nag-report po sa Philippine Coast Guard. So provided the video, no, ng ang malaking grupo po na mga isdang Pilipino ay pinapaliparan ng PLA Navy helicopter at hinaharas po ang mga kababayan po natin sa Rosul Reef. Just to add context, Sir Erwin, no, ang Rosul Reef is the southern part of Recto Bank. It only has a distance of 138 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ibig sabihin po, we have all the legal rights, no, the sovereign rights to our Filipino fishermen na mangisda dito. Nung napabalita po sa atin ito, ang ating pong komandante, si Admiral Ron Hilgaban, was deployed the biggest Coast Guard vessel, no? The 9702, yung Melchora Aquino, kasama po yung 4411 or yung BRP Cape Engaño. Nung dumating po tayo dito nung December 1, na-appreciate po ng mga mangingisdang Pilipino ang presensya po ng Coast Guard. Because since we arrived there, we were able to deter yung harassment na ginagawa po ng PLA Navy helicopter at ng Chinese. Surprisingly, Sir Erwin, no? Nung we tried to add up yung ilan na ang total catch ng Filipino fishing boats na nandito, they were able to report 6 tons of fish catch. So ganong kalaking huli ang na dudulot ng West Philippine Sea sa ating pong food security, Sir Erwin. Tinira din yata ng laser gun yun, Gong. Ang ating mga mangingisda. Alam mo, Commodore, I don't know, siguro magpa-file po ako sa Congress na talagang obligahin na itong Philippine Air Force natin fighter jet. Fighter na jets parang show of force lang na daanan para Tama. makita yung mga fisherman natin na may nagbabantay from the sky. Di ba? Isa umaga yan. siguro kung
you're saying, sir, about 120 nautical miles from the shores ng Palawan, pwede na siguro magpadala tayo ng mga fighter jet, isa sa umaga at saka isa sa hapon. Para makita lang kung may mga helicopter na ng Chinese Navy, pwedeng itabuin, di ba? Parang response mechanism na rin yan. Exactly. Sir, maiba tayo dito sa dredging sa Manila Bay. Matapos mahuli ang 13 illegal. Ito na nga yung sinasabi ko. Chinese crew na nagde-dredge sa Maribeles, Bataan. Nako. Any updates, sir? And good job po, good job sa pagbabantay talaga. Maraming salamat. Laki po ng tulong ng Philippine Coast Guard, Commodore Tariela. Po, Sir Erwin, una sa lahat, I would like to thank you personally, Sir Erwin. Alam po natin kung ano ang suporta na binibigay niyo sa Coast Guard pagdating sa budget. And of course, your commitment to modernize the armed forces of the Philippines Opo. at ang Philippine Coast Guard. Opo. Regarding po sa dredging operation po na to, no, na binord po natin itong dredging vessel na to sa Bataan. Aha. Ang sabi po nila, pupunta sila sa San Felipe, Zambales para mag-dredge. And when we check, no, sa local government ng Zambales, ay wala naman po rin silang kaukulang permit, no, to do the dredging operation. Dahil po dito sa medyo shady information na binigay sa atin ng barko, ang Coast Guard personnel po natin sa Limay, Bataan has decided to board itong dredging vessel na to. At nagbat nga po kami nang nakita po namin ang 9 Chinese national initially, and when we did inspection ng barko, may nakita pa po kaming 4. At ang nakakabahala dito, Sir Erwin, no, meron din tayong People's Liberation Army uniform Nako. dito sa barko na Sus to. Mariusep, Diyos ko po. May mga So, sleeper cell na ito. baka may sinusurveillance na tayo. But anyway, salamat po sa inyong presensya at pagiging alerto. Alam ko pong talagang kaliwat kanan ang inyong pagmamanman ng ating mga karagatan. So, thank you very much po for your service, Philippine Coast Guard. At hayaan nyo po, ako po at saka yung utul ko ho, si Senator Rapi ay patuloy po na susuporta para sa modernization po ng ating Philippine Coast Guard at ng AFP na rin, Commodore J. Tariela. Maraming salamat po, Sir Erwin, at kay Senator Tulfo po. Alam po ng ating komandante ni Admiral Ronnie Hilgaban na every time na meron po tayong budget hearing, may kasangga po tayo sa Kongreso at sa Senado. Ang Tulfo Brothers po ay malaking tulong sa modernisasyon ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Alright. Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippines Coast Guard. Maraming salamat, sir. Pakisabi po sa buong Coast Guard, mag-ingat po, mag-ingat. At maraming salamat po. Magandang umaga po, Prof. De Castro. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, sir. Good morning po, Congressman. Kamusta po kayo? Mabuti po. Kasama po natin si Aljo Bendio, sir, dito sa programang Morning po, Punto Prof. Asentado Aljo, Rilo. kamusta na po? Opo, okay lang. Opo. Sir, tanong ko lang, reaction lamang po. Ano ibig po sabihin ito? Paano po ito? Itong illegal na pagpasok ng Russian submarine sa ating karagatan, 3 Chinese research vessel, helicopter ng China, hinaras ang ating mga mangingisda. What does this tell you, sir? Na talagang wala na pong respeto itong mga bansang ito sa ating mga nasasakupan. Professor, tama po ba yung pananaw ko, Prof? Congress, medyo ihiwalay ko ho yung issue nung Russia, no? Opo. Dito sa Chinese, no? Opo. Kasi naglabas ho ng statement si Deputy National Security Advisor ho, si Jonathan Malaya, na hindi naman talaga matindi yung issue nung Russian submarine ho, no? Unang-una ho, talagang nag-surface siya kasi ho, diesel siya eh. Diesel-powered Kilo class, hindi naman siya nuclear attack submarine. Kaya natural lang ho siya talaga mag-surface at dumaan naman ho siya sa ating exclusive economic zone. Okay. Pag nasa exclusive economic zone po natin, meron siyang freedom of navigation po. Okay. Pero hindi rin ho natin maalis na baka nagbibigay rin ho yan ng mensahe. Tama. Yung mga research vessel po ng China, pati yung helicopter na nagpa-flyby at hinaharas yung mga mangingisda natin sa Rusul Reef. Ano hong reaction nyo rito, Prof?
iba naman ho yan. Ayan ho talaga, lantarang pananako po. Mabastos. Talagang pinamumukha ho sa atin ng China na teritoryo ho nila yan at wala tayong magagawa. Nako. Nakakagulat nga ho, no, yung gagamit pa sila ng PLA, no? PLA, I think People's Liberation Army's Navy. Ewan ko yung anong basa ho dyan ni Commodore, ni Admiral J. Tariala, Opo. no, Commodore, kung talaga bang Coast Guard to or People's Liberation Army's Navy. PLA. Kung People's Liberation Army's Navy, matindi ho yan. Biro nyo ho, gagamit ho sila ng talagang tinatawag natin naval helicopter para lang ho itaboy ang ating mangingisda. Sir, No? Talagang matindi. Meron pa nga ho, kung dinidiscuss ko, nagpadala pa ho silang isang fast attack craft ng People's Liberation Army's Navy para lang ho takutin yung ating mga mangingisda. Talaga, no? sir, Talagang matindi ho yan. okay. Hingi ko lang inyong opinion. Paano kung, for example, sasang-ayon ba kayo kaya sa amin ni Aljo kung magpadala rin ang Pilipinas yung mga fighter jet natin na 12 na in-order pa nung panahon pa ni Pinoy at kinakalawang niya lang dyan sa Basa Air Base, baka pwedeng iparada sa Palawan, magpatrolya naman para makita din ng mga fisherman natin na merong nakabantay sa kanila mula sa Himpapawid na katropa natin na taga Pilipinas or di kaya may mga Coast Guard mga helicopter ng China PLA pwedeng tabuyin dahil 120 nautical miles na lang sa dalampasigan ng isla ng Palawan. Prof, what do you think? Ang sagot ko ho dyan, kung gagawin ho natin doon, kung magpadala ho tayo, sabihin ho natin, ang mapapadala ng Air Force siguro dyan, dahil 100 lang po yan Opo. Sabihin natin 6, baka mag-deploy ang mga China ho, ng mga, sabihin natin, mga 300. Pero medyo malayo-layo po yan, sir. Ayun sa atin lang naman, fly-by. Pero papakita ho nila na kaya namin yung range. Kasi talagang minomodernize rin ho nila ang People's Liberation Army Air Force. Kasi ang tanong ngayon Talagang natin, minomodernize ho nila. ang tanong natin ngayon dito, Prof. Ano ho yan, in terms of symbolism, pero ayun nga hong magiging sagot ng China. Talagang dapat ho talaga long term ho. Yung ating Do you think pagpapataiso ng Coast Guard. it's high time na i-activate na talaga itong EDCA, itong Enhanced Defense Cooperation from the viewpoint of a professor of international studies? Talaga. Kasi kung mas malaki ho yung kalaban nyo, mas agresibo at nananakop, dapat natin silang harapan ho talaga ng isang malakas na at makapangyarihang alyado. Ayan ho ang Estados Unidos. Alright. Dapat i-activate ho natin yung EDCA site sa Palawan ho. Dalawa ho yan. Isa ho doon sa Puerto Princesa at isa po din sa bandang nakaharap po sa sa West Philippine Sea, South China Sea. Na malapit ho sa Ulugan Bay. Tama po. No, na pinuntahan ho ni Secretary Gibo Chidoro last July. Nakalimutan ko lang ho yung pangalan Pero dalawa hong EDCA sites. Dapat ho talaga kung harapin ho tayo ng isang makapangyarihang bansa, tablahin ho natin. Ipasok ho natin ang ating aliada. At hindi lang ho ang Estados Unidos, pati rin ho ang Japan. Kaya importante rin ho na lalo na sa Senado ho na i-push ho natin yung reciprocal access agreement with Japan po. Okay. Tama. Okay. Professor Renato De Castro de La Salle, International Studies. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat kong Aljo. Okay. Kamusta rin po kayo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.